Okay, very wrong. Yung nag-enroll ka sa Korean Language Learning Center, tapos hindi mo nire-review yung mga lessons mo sa bahay. Yung pinaka-worst pa doon is, yung napili mo pang schedule is once a week. Once a week lang. Halimbawa, Sunday class. So, pumasok ka ng Sunday, pero from Monday to Saturday, wala kang ginagawa. Hindi mo nire-review yung lessons mo. Okay? So, yung mangyayari, mabagal yung progress mo when it comes to learning. So, kumbaga, at the end, mahihirapan kang maipasa yung exam pag ganun yung ginagawa mo. Okay. Yung pinaka-ideal kasi is, kailangan, halimbawa, kahit once a week yung pasok mo sa loob ng KLC, halimbawa Sunday, so from Monday to Saturday, kailangan mong maglaan ng oras para i-review or halimbawa, pag natapos mo ng i-review, mag-advance study sa mga lessons. So, kapag ganun yung ginawa mo, consistently for many months, so madali ka makaka-catch up sa lessons and at the same time, mas mabilis yung progress mo compared doon sa walang ginagawa sa bahay. So, mali yung mindset na ganun guys, na iasa lamang natin lahat sa KLC. Na kumbaga, yung mindset na basta pumasok lang tayo sa school, tapos hindi tayo nagre-review sa bahay, so mali po yun. So, hindi po ito high school life guys, na kahit magbulakbol ka, gagraduate ka kahit wala kang natutunan. Hindi po ito tulad ng high school. So, ito po yung exam sa DMW na kahit 1 point lang po yung kulang, basta bagsak yan, bagsak talaga yan. Hindi pwedeng i-round off. Oo. So that is why guys, what I would like to emphasize, para po sa mga aspirants na gustong pumasa, yung pinaka-best po na gawin niyo sa preparation is, do not take advantage sa time. Do it every day. Review every day. Walang madali, no? Hindi, kumbaga, walang overnight sa success. Hindi ka, halimbawa, hindi ibig sabihin na pag nag-aral ka ngayon is gagaling ka na bukas, no? It takes a lot of time. It takes a lot of effort. It takes a lot of, kumbaga, consistent work na ginagawa mo dapat araw-araw. Lahat po ng skills na gusto mong matutunan is kailangan mo siyang i-develop, kailangan mo pag-practicean araw-araw. Oo. So kaya po maraming, sad to say, and sorry to say, maraming bumabagsak sa exam kasi nga po, kumbaga hindi nagre-review araw-araw, no? So meron pang ang iba, halimbawa yung exam is palagay natin na May pa. Tapos halimbawa ngayon January pa lang, tapos yung exam May pa. So, January, February, March, April, May. So, may mahigit 4 na buwan pa. So, yung ginagawa ng marami is, tinitake advantage yung haba ng oras. Mahaba pa yung oras, so okay lang na hindi mo na ako mag-review. Saka na ako mag-review pag malapit na. So, pag yun yung ginawa mo guys, sayang yung mga dumaan na araw na hindi ka nagre-review. So, kumbaga, hindi mo na-develop or hindi mo na-practice, no? Yung dapat mong pag-practicean. So, pag ganun yung ginawa mo, kulang, no? So, maaaring hindi ka makapasa sa exam. Okay? Kasi yung pinaka-the best nga, as what I have said, araw-araw. No? Kung baga gawin mong part of your daily life na kailangan, bago matapos yung araw, bago ka matulog, at least man lang may nailaan kang oras, no? Quality time para sa pag-review. Hindi lang basta review, talagang quality talaga. Kasi minsan may nagre-review na nga, pero hindi focus kasi naka-open yung cellphone, laging nanonood ng kumbaga mga notifications, so wala din, no? Hindi quality yung pagre-review. So when I say quality time, walang notifications, kumbaga pag study time talaga. Oo. So and it should be every day. So yun lamang po guys, I hope nakuha po yung point and good luck po sa mga mag-e-exam. And sa mga hindi po nakapasa sa exam, yun ha, mula ngayon, make quality time sa pag-aaral in order to achieve quality result. Fighting!